Doon, opo. Mga minamahal mo kapatid, tayo po ay nandito ngayon sa hapag ng Panginoon bilang pagtanaw ng utang loob sa Diyos sa biyaya ng pagmamahal na pinagsaluhan na Odette at Dennis for the past 25 years and still counting. Sa Diyos, magkatagpuan ang aganapan ng pag-ibig. At ang lahat ng may kinasal ay inahamon na maging buhay na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tapat, ang pag-ibig na tumatagal, ang pag-ibig na nananatiling wagas, sapagkat naging posible ang pamatagal ng pagmamahalan kung ito'y dinadalisay ng pagmamahal ng Diyos. Kaya pasalamatan natin ng Diyos sa biyaya ng pagdiriwang para sa 25 years of love and marriage between Dennis and Odette. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sa kanyang lahat. As may 25 years on this occasion is not simply a numerical figure, but a period of time in history. What was once a paper, after 25 years, has turned into silver. At hinihingi natin sa Diyos ang biyaya na sinalalit at Dennis ay ipagpagpalain ng Diyos sa maraming pang taon na kanyang kasama sa pagiging pinagpuklod na sakramento ng kasal. We celebrate not only the love that Odette and Dennis have for one another, but most of all, the love of God. It is perfect. Even if we are not perfect, our imperfections are purified by the love of God. Because God's love is always stronger than our sins and limitations. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa piling ng Panginoon, aminin natin ang pagsisihan ng ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo, mga kapatid, na gumawa ako ng kasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sinadya ni sa Dudeta yung pinagtambal at minarapat mo magkaisa sila sa kalooban. Tuwad mo sila sa kanilang pasanin at kasiyahan. Paunarin mo sila at nalisayin sa pagmamahal kaysa ng kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao. At ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang magbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang hindi, kinuha niya ang isang tadya nito at pinaghilaw mo naman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa ng isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang patawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Magpalang
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalihuyang nahain sa Diyos. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para nito, upang ang simbahan italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dumis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tinutukoy din sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. At tulad ko, tinutupad ko mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos sa inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin ang mabuting balita sa ating mga kapatid. Good morning sa lahat. At siyempre, malakas yung palakpakan para kina Nidete. Happy silver wedding anniversary. July 16, 2002, that was the time I transferred from the seminary, from St. Pablo Cathedral to the Holy Trinity Parish to become your parish priest. My first parish assignment bilang Orator.
Because I spent my first 4 years teaching in the seminary. Tapos nag-stay ako ng 1 year sa St. John the Baptist Parish as a parochial vicar. Napa-assign ng 10 months as parochial vicar sa St. Peter Parish, Malibago. Then 3 months pa lang ako sa Cathedral San Pablo. Pinun out si Father Jesse dahil dati lang sa Santa Maria. At ako naman ay pinun out sa Cathedral to become your parish priest noong July 16, 2000. That time, kinakalculate ko, sila Miguel at Dennis, magpo 4 years pa lang kayo. Sama, no? Magpo 4 years pa lang kayo sa inyong pagiging mag-asawa. And you see, after 21 years, here you are celebrating your silver wedding anniversary. It only goes to show us that the passage of time is irreversible. At hindi tayo babalik sa pagkabata. Tuloy-tuloy ang paglipas ng panahon. Because it's time we wake up in the morning, we take one step closer to another day and to getting older. It's time we celebrate our birthdays, we take one step closer to our grave. At hindi natin mapipigilan yun. Because surely that time will come that we will leave this world. And it's time to celebrate your wedding anniversary. Eh, ganun din naman ang tinuturo sa atin. Na lumilipas ang panahon, everything is changing, but even if changes are inevitable, marami tayong dapat ipagpasalamat sa paglipas ng mga panahon, sa paglipas ng mga taon, because as years pass by, as time goes on, we get closer to our God, who in the end will be our final destination. At sa buhay ng mga mag-asawa, yun naman talaga ang dapat nakikita. Yung pananatili ng Diyos sa inyong pagsasama. Because marriage is not only about the story of love between the dead and Dennis. It is most of all about the story of the love that God has for all of us. Lalo din yung Dennis at Claudette, nagsa-celebrate ng kanilang silver wedding anniversary. Bawat anniversary ay may kanya-kanya specific character. Wala namang celebration pareho sapagkat wala namang araw na pareho. Pagamat ang inyong pagmamahal ay nananatiling pareho. Sapagkat isang pagmamahal lang naman ang inyong pinagsasaluhan. At ito yung pagmamahal ay pinangako ninyo the time that you got married 25 years ago. Naalala ko nung ako high school pa lang, kapag break time, may mga klase akong babae na lumalabas sa classroom at nilalapitan kami mga lalaki. May hawak silang notebook. O, Islam book, anak tawag mo, Islam book. Wala, asuhan din kayo na, ano? Ako talagang nasakto-sakto sa panahon. At pasasagutan yung mga hindi pa nila ng tanong. What's your favorite actor, actress, what is your favorite color, what is your favorite pen, sa huli, what is love? Ginawa mo natin, what is love? At may sasagot na, love is a many splendor. Hindi ulit kinagyan tayo, kanya-kanya talaga. Nagsasabi na, love is like a rosary because it is filled with mysteries. Classical definition yun. Katulad ng love is blind. Pero ang tanong eh, ano nga ba ang kultural na pag-ibig in the context of marriage? I remember Father David sa klase nila sa theology. You were asked to make and formulate your own definition of marriage. Si Gabi kasi kakaiba yan eh. Ibang mag-isip. Minsan ang lalim-lalim. Pero kailangan mo talaga unawain. Sabi niya, marriage is the triumph of uniqueness.
kung ordinaryong mamamayan ka lang, hindi maintindihan yung sinasabi niya. Marriage is the triumph of uniqueness. Sabi ko, grabe, ano naman yan nalalaman ko? At yung mga uniqueness ka pang nilalagay sa definition mo. Ano bang ibig sabihin nun? Itagalog mo para mas maintindihan ko. Sabi niya, ang kasal ay tagumpay ng dalawang hindi magkauli. Sabi ko, paano mas malalim yata? Hindi ko mas lalong lumabo yata yung definition. Kasi kakaiba yung translation. Sabi niya, tagumpay ng dalawang hindi magkauli because marriage basically takes place between two equally different persons. Dapat babae, lalaki. Hindi pwedeng babae sa pang-babae. Bride. Hindi rin pwedeng lalaki kakasal sa kapwa lalaki. Same-sex marriage. Against the Catholic teachings yan. That is contrary to the nature of marriage. Kaya hindi pwede. Dapat din, magkaibang pamilya pinagmulan. Magkaibang mga magulang. Dahil kung mag-iisang magulang, ay di magkapatid sila. Hindi pwede rin. Hindi pwede matuloy ang kasal. Magkaibang lugar na pinagmulan. Si Dennis is from Bicol. Si Yvette is from Alambang. Pangsol. Ang mga magulang ay isang Katumayhay, isang Masidad. Visayas. Layo, no? Tawid dagat pa. So, magkaiba sa maraming bagay, pero naging posible ang panghabang buhay ng pagsasama. Because that's how love in marriage works. That's how love works in marriage. Ang dalawa magkaiba sa maraming bagay, pinagbubuklod, nagsasama sa isang panghabang buhay na pagmamahalan. So yun ang nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig. Pangalawa, love in marriage is not a contract, but a covenant. Ang kontrata kasi may expiration, may terms, may conditions. Kapag inilagay mo na yung date, ay hindi dated na, no? Mag-expire yun. Dapat may deposit agad, may papalit. Sapagat after some months, expired na. No? Hindi na pwede ma-incas. Kaya may limitations, may conditions. Pero ang sa kasal, ito ay isang pakikipag-ipag. That is why it is lifetime in character. It has no expiration. Love in marriage expires the time when the couple expires. Kapag kamatayan na ang makapag-ihiwalay sa sino ang pinagbuklod ng Diyos sa sakramento ng kasal. That is why it has a covenantal character. Kasi ganun ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Unconditional. Mahal kita kahit na, mahal kita kahit pa, mahal kita ano man ang magiging bukas, ano man nakaraan natin, kaya sira-sira, tayo pa rin dalawa, hanggang sa huli, walang iwanan, magmamahalan. Yon ang kasal as a covenant. Pangatlo, love in marriage is a choice. Sa dinami-dami pa namang babaeng pwede makilala ng Dennis, si Yvette, ang kanyang minahal, pinakasalan. Hindi lang naman si Dennis ang lalaki dumating sa buhay ng Yvette. Hindi ko na lang alamin kung ilan lang yung boyfriends niya sa lahat. Baka mag-away pa kayo. Silver anniversary pa naman. So, huwag na kung natin yung nakaraan. Diba? Kaya marami tayong choices. Pwede manatiling single si Yvette. Si Dennis naman din. Pwede mag-madre. Pwede mag-pari. Pero isang buhay lang ang pinili nyo. At isang tao lang ang pinili para manatili at makasama ka ng buhay. That is why in marriage, we choose the person we love and we love the person we choose. Choose to love each other every day. Kasi ang dami din naman gumawa ng desisyon ng mag-asawa, pero in the end, eventually, nagbago ang choice.
Meron pa palang second choice. May third choice pa. Kaya sa kasal, dapat one and only one. Hindi number one. Dahil pag may number one, baka magka-number two. Kaya isa lang ang pipiliin. Sabi nga ni Peter Parker sa Spider-Man, the choices we make us who we are. And we can always choose to do what is right. Our choices make us. So always make the right choice. And by choosing to love each other the way that God loves us, you will never go wrong. The rest will be alright if the love is right. Sabi ng Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Okay? So, it is a triumph of uniqueness. Love in marriage is a covenant. Love in marriage is a choice. And most of all, love in marriage is a cross. If you want to see the best picture and illustration of the love that Jesus is talking about, na sinasabing mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo, titignan natin si Jesus na nakapako sa krus na ako makita. Ayun pala. Abstract eh, no? Yan. Titignan natin si Jesus na nakapako sa krus. Sapagkat kung natin makikita yung tunay na larawan ng pag-ibig na handang yakapin anumang hirap at sakripisyo na hinihingi ng buhay pag-asawa. Because love without a cross is not a genuine love. Without a cross, love is an illusion. Kasi, kay Jesus lang naman natin natutunan ang tunay na kahulugan ng Christian love. It is a love that is always associated with the cross. And every cross is a blessing. And in every blessing, there is the reality of the cross. Kaya I can only pray so much for you as you celebrate your silver wedding anniversary. May God bless you with more happy years together, filled with so much love to share to one another and to everyone. Lagi natin hihingi ng tulong ng Diyos. Be caring in the spirit of sharing, but never forget to be imploring. Yung pagdadasal ay laging mahalaga because prayer is power. Without prayer, we become powerless. Kaya congratulations, happy silver wedding anniversary. Palakpakan natin ang ngayon, sasagawa natin ang pagsasariwa sa pagtutupad sa pag-iisang bibig. I would like to acknowledge the presence of the one and only Secretary of the National Shrine of the Holy Trinity. At dada ang tatay at ina. At dada, nabit-nabit ka dito. Tinatawagan ko yung mga magsisindi ng Manila. Wala. Salamat.